Welcome sa EE Lectures. Nasa episode 16 na tayo sa AC Machines. Bali, ang pag-uusapan naman natin dito or i-discuss is yung mga test na ginagawa sa induction motors at yung maximum power output. Tara na! Katulad ng mga test na pine-perform sa transformer, meron din tayo nun sa induction motor. Wala nga lang tayong Sampner test. Bali, kung meron tayong no-load test at short circuit test sa transformer, meron din tayo nun sa induction motor. So, isa-isahin natin kung ano ba yung goal ng mga yun. So, sa no-load test, ang mangyayari dyan, papaganahin yung motor at light load or walang load. So, yung power factor nun is magiging less than 0.5. So, kung less than 0.5, yung isang wattmeter mo is nagme-measure ng negative. So, hence, yung total power is magiging difference nung 2 wattmeter readings. Kasi, di ba, dun sa 2 wattmeter method, dun sa electrical circuits 2, di ba, yung total power, yung PT, is equal sa W1 plus W2. Eh, yung isa kasi, di ba, negative yung reading niya. Kaya mangyayari, W1 minus W2. So, yung dalawang yun, siya na yung no-load input or WO na nagko-consist siya ng napakaliit na stator copper loss. Kasi nga, di ba, walang load. Tapos, yung medyo malaki sa kanya is yung stator core loss. So, ayan yung formula. And then, meron din tayong loss due to friction and windage. So, in terms sa mga problem solving, depende kung ano yung mangyayari dyan, no? Kung ano yung mga binigay. So, kung walang binigay sa iba, lalabas yung wattmeter reading is solely stator core loss. So, dito makikita natin, di ba, meron tayong induction motor na kung saan yung 3 terminals sinalpakan ng 2 wattmeter. So, ginamitan siya ng 2 wattmeter method. So, additionally, yung data natin, no, dun sa no load or yung power factor, pwede natin siya makuha gamit yung basic na formula na square root of 3 VLIL cosine theta. So, dilagyan lang natin ng subscript na pang no-load test. So, once na ma-transpose mo siya, edi yung cosine theta is equal sa WO all over square root of 3 VLIO. So, wherein yung VL is line voltage and then yung WO is yung no-load stator input, which is difference ng W1 at W2. So, ngayon, punta naman tayo doon sa susunod na test, which is yung black rotor test, or also known as lock rotor or short circuit test. Tandaan natin, di ba, yung induction motor, yung circuit niya is, yung secondary niya is short circuited. Ang pinagkaiba nga lang niya sa transformer, yung secondary niya nagro-rotate or yung rotor part. So, yung lock rotor test, ginagamit itong test na to para malaman yung short circuit current with normal voltage applied to stator. So, mangyayari, may mga brake dun sa shaft ng motor, tapos papaganahin para hindi siya makaikot. So, kung hindi siya makaikot, yung slip dun is 1. So, magkakaroon ka ng short circuit current na makikita dun sa stator. So, ginagamit din ito para malaman yung power factor ng short circuit. Tapos, yung total leakage reactance ng motor referred sa primary or dun sa stator, malalaman mo na din. And then, yung total resistance ng motor referred sa primary or dun sa stator. So, yung power factor do sa short circuit, pwede rin natin makakuha through the formula, yun pa din, yung basic. Yung P is equal sa square root of 3 VLIL cosine theta. Nilagyan lang natin ng subscript na pang short circuit. So, once na matranspose natin yan, so yung cosine theta S natin is PSC all over square root of 3 VSIS. So, yung mga terms na yun is pang short circuit. So yun, bali, pagdating naman doon sa na-read ng meter, so yung motor input doon sa short circuit is composed of mainly stator and rotor copper losses. And then meron tayong core loss which is small due to the fact that the applied voltage is only a small percentage of normal voltage. Tandaan, doon sa no-load test, nakakakuha ka pa rin ng copper loss pero mababa siya doon. Ang malaki is yung core loss. Pagdating naman doon sa black rotor test, once na i-perform mo yan, yung mababasa ng wattmeter mo is majority copper loss, may kapiranggot na core loss. Pero may mga ibang problem na hindi na sinasabi yung core loss doon sa black rotor test, di wala.
So, yung total copper loss natin, kung meron man core loss, is yung PSC minus P-core. Tapos, di ba, yung power kasi natin, P is equal sa I squared R. So, kung 3-phase, di ba, yung total power is equal sa 3 I squared R. So, kung aalamin natin yung resistance per phase, edi PT all over 3 I squared. Gamit yung basic foundation, nakikita natin yung formula dito sa mga to. Ang nangyari nga lang, nagma-minus lang siya ng core loss kung meron. Pero kung wala, edi sasaluhin na nung PSC lahat yun. So, in terms naman dun sa reactance, tulad pa rin sa AC circuits, na square root siya ng Z squared minus R squared. So, para malaman yung Z, bali V ng short circuit over I short circuit. Tandaan nga lang, kailangan itong mga terms na to ay naka-per phase. Dahil lahat sila ay per phase. Ngayon, punta na tayo dun sa maximum power output. Dahil natapos na natin yung sa mga test. So, more likely, ginagamit itong mga test na to para makuha yung mga parameters, yung design parameters ng isang induction motor. So, sa maximum power output, ang ginawa natin dito, nag-simplify tayo ng circuit. Nineglect na natin si exciting circuit, yung nakaparallel, yung conductance at yung susceptance or reactance. So, wala na tayong I.O. dito. Lumabas siya na isang series circuit na lang. Ang ginawa nga lang natin, yung mga nasa rotor side is in-express natin in terms of primary side. Kaya yung RO1 is equal sa R1 plus R2 and then yung XO1 is X1 plus X2. Yung isa pang assumption natin dito is yung turns ratio, yung A is assume unity. So parang equal yung number of turns sa stator sa rotor or yung primary sa secondary. So ngayon, kung aalamin natin yung gross power output dito sa induction motor na to, sa pagkakaroon ng circuit na to, ito yung output, di ba? Yung RL part. So, mangyayari, P is equal sa 3 dahil 3-phase, I sub 1 squared dahil ang circuit natin is naka-represent sa stator side. So, RL. So, ganun lang siya kadali. Tapos, di ba, yung I natin, dahil series circuit ito, hindi lalabas, di ba, yung I is equal sa V over Z. Na alam naman natin yung Z is square root of R squared plus X squared. Pero dito sa itsura ng circuit natin, di ba, yung R natin, dalawa. Yung RO1, which is composed of R1 and R2, plus yung RL. And then, yung X natin, iisa lang yung reactance natin, so yung XO1, which is composed of X1 and X2. So, itong mga to, kapag nilipat natin ito dito, so ganito na yung magiging itsura ng I natin. So, yung I1 natin or yung I sa stator is V1. So, tandaan, per phase ito. All over square root of. So, yung total na R squared plus X squared. Yun nga lang, di ba? Yung formula ng gross power natin is 3 I squared R. So, kapag in-squared natin ito na nakasalampak dito sa gross power output, yung magiging itsura niya, ganito na siya. 3. So, B sub 1 squared. And then, yung square root nito, mawawala na siya. Okay, since naka-squared. So, ayan na siya. So, R01 plus RL squared plus X01 squared. Tapos, ayun, multiply by RL. Ayan pa lang yung gross power output. Pero, pag speaking of maximum kasi, di ba, ang gagawin mo dyan is magdi-derivative ka, tapos isi-set mo yung left side of equation sa 0. So, after mo gawin yun, mafa-find out mo para mag-occur yung maximum power output, yung RL must be equal to Z01. Na kung saan yung Z01 is square root of R01 squared plus X01 squared. Bali, ganun siya. So, yung Z01 leakage impedance of the motor referred dun sa primary or referred dun sa stator. So, pag nag-occur yan, mag-occur na yung maximum power. So, hence, yung maximum power output is maximum kapag yung equivalent load resistance is equal dun sa standstill leakage impedance of the motor. So, baka mamaya tanongin yun sa mga objective type, di ba? Sa board exam or sa mga exam na multiple choice. Kailan
o-occur yung maximum power output sa isang induction motor. Ibang usapan kapag maximum torque, which yun yung diniscuss natin last time, di ba? So ngayon, looking back dun sa equation kanina, which is 3V sub 1 squared RL all over R01 plus RL squared plus X01, ang gagawin natin, lahat ng RL, papalitan natin ng Z01. So, ito na yung magiging equation niya. Tapos, after nito, pwede kasi natin i-expand to, di ba? So, once na ma-expand natin yan, parang ganito yung magiging itsura niyan. R squared plus 2RZ, algebra lang, di ba? Plus Z squared. Which, dito muna siya makikita. Okay? So, R01 plus Z01 squared, nilipat niya lang itong term na to dito sa kabila, plus X01 squared. Ngayon, ang gawin natin, pagtabihin natin itong dalawa. Yung R01 at X01. Tapos, mag-recall tayo ng principle sa circuits 2. So, yung Z, diba, is equals to square root of R squared plus X squared. Na kapag in-squared natin yan, lalabas si Z squared is equals sa R squared plus X squared. So, ito diba, kapag pinagtabi natin ito, yung R01 squared plus X01 squared, edi ibig sabihin diba, equal yan sa Z01 squared. So, itong term na to, pwede natin tanggalin. Palitan na lang natin siya ng Z01 squared. So, ngayon, focus muna tayo sa denominator neto. So, lalabas, meron kang Z01 squared plus Z01 squared plus 2R01 Z01. Okay? Na kung saan, kapag pinag-add mo yung dalawa, edi magiging 2Z01 squared plus 2R01 Z01. So, pwede natin ma-extract pa yan. So, ang i-extract natin is yung 2Z01. So, lalabas, may Z01 tayo plus R01. Okay? And then, yung nasa taas na equation natin is 3B sub 1 squared Z01. So, ano mangyayari ngayon? Cancel to, di ba? Okay, tapos ito naman cancel. Na kung saan yung equation mo, magiging ganito na lang siya. So, yung PG max is equal sa 3B sub 1 squared all over 2R01 plus Z01. So, tandaan, yung B sub 1 dyan is voltage per phase. At kung magkaroon man ng turns ratio, yung A, iti-take siya as unity. Tapos, may corresponding slip rin dun sa maximum power output natin. Kung dun sa maximum torque natin, may corresponding slip rin, dito din meron. So, once na i-derive mo yung formula dito, kasi di ba yung RL is equals na sa Z01. So, once na mapaikot-ikot mo yung equation na yan, yung slip mo at maximum power is equal sa R2 or yung rotor resistance. Hindi equivalent ha, yung iisa lang. All over R2 plus Z01. So, ayan yung mga basic elements natin para sa induction motor test at yung maximum power output. So, pwede na natin gawin ngayon is mag-solve tayo ng problems. Problem number 1. So, meron tayong 400 volts. So, sabihin natin VSL or V1L, line voltage. So, 400 volts, 3-phase star-connected induction motor na mayroong stator exciting impedance of J0.06 plus J0.2. Sabihin natin ZS siya or Z1. Okay, so 0.06 plus J0.2 ohms. E di lalabas, diba? Ito si R1, ito si X1. Tapos, meron siyang equivalent rotor impedance, so ZR or Z2. Na yung value niya naman is 0.06 plus J 0.22 ohms. E di lalabas, ito si R2, ito si X2. Ngayon, neglecting exciting current, ang hinahanap sa atin, yung required. Okay, so yung PG max, maximum gross power, tsaka yung slip kung saan ito mag-o-occur. So parang kakadiscuss lang natin, no? So
ilalagay na kagad natin into application. So ngayon, solve na natin yan. Palitan lang natin ang kulay. So ngayon, di ba, yung PG max natin is equals to, so 3b sub 1 squared all over. So 2 R01 plus Z01. Ngayon, check natin yung mga given natin. So meron na tayong 400 volts over square root of 3 phase voltage. So okay na to. Yung R01 natin, ipag-a-add lang natin si R1 tsaka si R2. Pagdating sa Z01, so medyo brutal na onte. Nakuha yung Z01 kasi natin is square root of, okay? So R1 plus R2 squared plus X1 plus X2 squared. So once na makuha natin yan, okay na tayo. So solve muna natin itong equivalent impedance referred sa stator side. Okay, so square root of 0.06. So pwede na natin i-times 2 na lang to, no? Dahil dalawa naman sila, squared plus 0.2 plus 0.22 squared. At yung impedance natin referred sa stator side is equals to, so 0.4368 ohms. So yan, 0.4368 ohms. So since meron na tayong Z01, makakapag-solve na tayo ng maximum gross power output. So yung PG max natin is equals to, so 3 multiply by 400 all over square root of 3 squared. So kailangan per phase. 2 multiply by, so 0.06 plus 0.06 kasi dalawa sila, plus yung 0.4368 ohms. Ayan na siya. And then makukuha na natin yung PG max. Okay, so gawin natin, store lang natin ito, let's say sa Y. And then makapag-solve na tayo. 3, so 400 all over square root of 3. And then squared. Naku, nauna masyado. Okay, so squared all over 2. So 0.06 times 2 plus yung impedance. At yung maximum gross power output natin is equals to 143,676.459 watts. Masyadong malaki. Okay, so 143.676.459 watts. Okay, so quit 0.459 watts. Ayan yung maximum power output natin. Pagdating naman sa slip, tingin ko mas madali na siya. Yung slip natin, lalabas siya na R2, hindi R0 to R2 lang. All over R2 plus Z01. Yung R2 natin is 0.06 ohms. All over 0.06 ohms plus 0.4368 ohms. Kasi ang kuha na natin yung slip at maximum gross power output. So, salpak natin ulit to, 0.06 all over 0.06 plus yung impedance is equals to 0.12. So, yan na yung slip natin, 0.12 or sabihin natin meron tayong 12% na slip. At ayan yung mga answer natin sa problem number 1. Para naman sa problem number 2, naku, bonggang-bongga yung mga given nito. So, meron tayong 50 horsepower. So, sabihin natin, power output, 50 horsepower. Tapos, BSL na 440 volts. And then, 3-phase 50 Hz induction motor. Na kung saan, star-connected na yung stator winding and gave the following result. So, tandaan natin, yung mundo ni no-load test, mundo niya yun.
Yung mundo ni Black Rotor test, mundo niya yun, okay? So, ayan, di ba? Meron tayong applied line voltage na 440 volts. So, sabihin natin VNL na merong line current INL na 24 ampere. Na kung saan yung wattmeter reading natin, yung W1 is 5,150 and then yung W2 is 3,350 watts. Pagdating naman doon sa Black Rotor test, yung applied line voltage natin, mababa na siya. So, VSC, 33.6 volts. So, tandaan, line voltage yan ha. And then, yung line current natin, ISC is 65 amperes. Yung wattmeter reading naman natin is W1, 2,150. And then, yung W2, dun sa Black Rotor test is 766 watts. Ngayon ang tanong, calculate the parameters of the equivalent circuit. So, sabihin natin, ito yung required. Bibigyan natin siya ng shunt circuit. Okay? Naka-shunt yung resistance and then shunt yung reactance. Tapos, meron tayong series component. So, yung shunt part, kukunin siya ng no load test at yung series part naman, kukunin ni Black Rotor test. Okay? So, ngayon, isa-isahin na natin yan. Solution. Bali, lalabas, dito, meron tayo nakaparallel, let's say, RM and then XM. So, magnetizing resistance at reactance. Pagdating naman dito, sabihin na natin resistance ng stator at reactance ng stator. So, mabilisan lang. Ngayon, mag-focus muna tayo dito sa no-load test. So, pagdating dun sa RM, pwede na tayo mag-focus dito. Yung P-core kasi, is equal sa W1 minus W2 is equal sa 3. So, V no load squared. Tandaan, per phase pa rin to ha. G sub O. Or yung conductance mo. Or pwede natin siyang i-express ng 3 V no load squared over R. Kasi diba yung G is 1 over R. Sabihin natin, ito na yung RM. So, pwede na natin diretsuhin pala to para mas mabilis. Okay, so 5,150 watts minus 3,350 watts is equals to, so 3. So, kailangan per phase pa din, 440 volts all over square root of 3 squared all over RM. So, yung resistance natin dun sa magnetizing component is equals to, okay, so 5,150 minus 3,350 is equals to, so i-fraction na natin yan, 3 and then 440 all over square root of 3. Tapos naka-squared. Okay, and then yung isi-shift solve natin. So, sabihin natin alpha x. So, shift solve, yung resistance natin is 107.56 ohms. So, lagyan na natin dito. So, 107.56 ohms. So, may value na tayo nito. Ang kulang na lang natin is XM. So, ngayon, itong nakuha nating sagot, X na yan, no? I-shift solve na lang natin sa ibang part. Let's say letter A. Store natin sa letter A. Okay, ayan. Ngayon, para mahanap itong XM, hindi tayo magsusolve ng discrete root. Kasi tandaan, yung circuit connection nila is parallel. So, kung parallel, tapos kukuha ka ng impedance, iba yung equation nun. So, mag-go tayo ngayon sa admittance. Ang admittance kasi is vectorial addition kapag parallel. So, we can say na yung admittance dito is equal sa conductance, positive, negative, J, susceptance. So, kung magnitude only lang siya, and yung Ym natin is equals to square root of Gm squared plus Bm squared. So, yung Bm natin, okay, is equals to square root of yung magnetizing admittance minus dun sa conductance natin. Magnetizing conductance or yung open circuit. So, lalabas, etong GO, meron na tayo nito. Madali na lang to.
Gagawin lang natin, yung GO natin is 1 over RM. So, okay na siya. Ang kulang na lang is Y. So, tandaan, di ba, sa circuits natin, yung Y is reciprocal ng 1 over Z. At yung Z naman is B over I. E di yung Y, lalabas siya na I over V. So, ibig sabihin, yung susceptance natin, pwede na natin masolve. So, mangyayari kasi dyan, yung XM natin is 1 over susceptance. Kaya kailangan muna natin kunin yung susceptance bago natin malaman yung reactance. So, ngayon, mukhang okay na to. So, yung susceptance natin is equal siya dun sa line current, which is 24 ampere, all over phase voltage. So, 440 volts all over square root of 3. So, ito na yung Y mo. So, naka-squared. Minus dun sa conductance, which is 1 over 107.56 ohms squared. So, magkakaroon na tayo ng susceptance. So, yung susceptance natin is equals to, okay, so square root of, so 24 divided by, so 440 all over square root of 3 para per phase. So, squared minus, so gagawin natin conductance yung nakuha natin resistance. So, 1 over A squared. So, yung susceptance natin is equals to, so 0.094. So, lagay muna natin dito. So, 0.094 Siemens or mho. So, para makuha natin yung XM, i-reciprocal lang natin dyan. So, 1 over 0.094. So, mag-i-equals yan sa, so, store lang natin to sa B, since susceptance naman siya. And then, inverse lang natin yung B. So, 10.636 ohms. So, 10.636 ohms. Okay na yung magnetizing component natin, no? O yung exciting part. Yung RM tsaka XM meron na. Ang kulang na lang natin is yung resistance at reactance. Na kung saan makukuha natin siya through black rotor test or lock rotor test. Since sa lock rotor test natin, walang binanggit na core loss, ibig sabihin, yung wattmeter reading natin, yung sum nila, yun na kagad yung sasalo dun sa copper loss natin. So, yung PCU natin is equal sa W1 plus W2, which is equal sa 3IS squared tapos R01. So, diretso na natin makukuha R01. So, 2,150 watts plus 766 watts all over. So, 3 multiply by 65 ampere squared. So, yung magiging sagot natin dyan is equals to, mas madali isolve yung sa lock rotor test compare sa open circuit test. So, 2,150 watts plus 766 all over 3 times 65 ampere squared. So, ayan ay 0.23. So, store lang natin. So, Y. So, 0.23 ohms. So, okay na yung resistance natin. So, susunod yung reactance. So, since series circuit siya, pwede natin gawin yung natural na formula. Yung square root of Z01 squared minus R01 squared. Meron tayong R01, which is 0.23. In terms of Z01, so VS lang siya all over IS. So, pwede na natin diretsuhin ito. So, yung X01 or yung referred sa stator side is equals to, so 33.6 volts all over square root of 3. So, tandaan, phase voltage pa rin yung kailangan mo. Line voltage yan, oh. And then, yung current natin, so since Y siya, di ba, yung line current equals sa phase current. So, all over 65 ampere squared minus 0.23 squared.
At makukuha na natin yung reactance referred sa stator side. So, ito na siya. So, square root of 33.6 all over square root of 3 all over 65 ampere. So, bongga yung mga solution dito, no? Squared. And then, minus yung in-store natin kanina. So, y squared na lang siya is equals to 0.19 ohms. So, yan yung reactance natin. 0.19 ohms. At ay yung mga sagot natin para sa problem number 2. So, dito nagtatapos no, yung lecture natin with regards sa induction motor test at maximum power output. Bali, para sa susunod na episode natin dito sa AC machines, no, nasa last part na tayo ng induction motor, which is yung starting ng induction motor. And then, after neto, ayan, mag-alternator na tayo. So, yung episode 17 or episode 18. Pero baka mas maga kong i-upload yung episode 18. So, dahil sa mga request. So, if you find this video helpful, pakishare sa mga classmates ninyo at sama-sama tayo magpalakas ng mga basic foundations natin sa EE. So, see you sa mga future episodes dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!